Isang malamig na basong tubig ang isinaboy sa aking muka sa harap ng kabao ng aking asawa. Huwag kang mag-inarte, Wenslida. Alam nating lahat na pera lang ang habol mo sa anak ko. Bulyaw ni Doña Amalia habang nakang-isi sa gitna ng karangyaan ng mansyon. Habang durog ang puso ko, isang matandang hardinero ang humawak sa aking nanginginig na kamay. Ang aking ama, na may lihim na bitbit. Sino ang tunay na halimaw sa likod ng mga perlas at ginto? Bababayaran ba ng katarungan ang bawat patak ng aking dugo? O ito na ang simula ng aking pagbangon? Walang puwang ang isang basurang, gaya mo sa marangal na pamilyang ito, Wenslida. Kahit suot mo pa ang itim na damit na yan, alam nating lahat na sa loob-loob mo ay nagbubunyi ka dahil sa wakas. Nakuha mo na ang gusto mo. Ang boses ni Doña Amalia ay tila isang matalim na humihiwa sa katahimikan ng silid-lamayan. Malamig, puno ng pot, at walang bakas ng pagluluksa para sa sariling anak na nasa loob ng kabaong. Sa mga sandaling iyon, bahagyang nakayuko si Wenslida, ang kanyang mga nanginginig na daliri ay maingat na inaayos ang kuwelyo ng barong ni Gabriel. Yon ang paboritong barong ng kanyang asawa. Ang isinuot nito noong anibersaryo nila kung kailan ipinangako nito sa kanya ang isang buhay na payapa, malayo sa mapanghusgang mata ng mundo. Tuwing umaga noong buhay pa si Gabriel, si Wenslida ang nag-aayos ng kanyang mga damit, isang ritual ng pagmamahal na ngayon ay huling pagkakataon na niyang magagawa. Ngunit ang bawat haplos niya sa malamig na tela ay tila sinusunog ng malupit na salita ng kanyang biyenan. Dahan-dahang itinigil ni Wenslida ang kanyang paggilos. Naramdaman niya ang pamumuo ng bara sa kanyang lalamunan. Isang bigat na tila gustong sumabog, ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang mga mata, na pagod na sa kaiiyak ng 3 gabi, ay nakapako lamang sa maputlang mukha ni Gabriel. Pakiramdam niya ay unti-unting namamanhid ang kanyang mga paa, tila ang sahig ng mansyong ito ay nagiging malambot na putik na lalamon sa kanya ng buo. Ang mga mamahaling bulaklak sa paligid at ang amoy ng insenso na dati ay nagbibigay ng kapayapaan, na yon ay tila nananakal sa kanyang hininga. Magsalita ka, babae! Huwag mong gamitin sa akin ang pagiging api-apihan mo, dahil hindi ako nadadala sa mga paawa effect mo. You killed my son! Pinatay mo siya dahil sa kahirapan at kamalasan na dinala mo sa pamilyang ito mula nang pumasok ka sa pintuang ito. Pagpapatuloy ni Doña Amalia habang humahakbang papalapit. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Wenslida. Lumingon si Wenslida, ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang. Ma, wala po akong ginawang masama. Mahal ko po si Gabriel. Higit pa sa buhay ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Love, don't use that word in front of me. Ang pag-ibig para sa mga taong galing sa tondo ay isang paraan lang para makaakyat sa lipunan. Tell me, magkano ang kailangan mo para tuluyan ka ng mawala sa paningin ko? Magkano ang halaga ng pag-alis mo sa bahay na ito na yung wala na ang tanging protektor mo? Hindi nakasagot si Wenslida. Napatingin siya sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa malawak na harden ng mga Valderrama. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, nakatayo ang isang matandang hardinero. Nakayuko ito, tila abala sa paglilinis ng mga tuyong dahon. Ngunit alam ni Wenslida na ang mga matang yon ay nakasubaybay sa kanya. Yon ang kanyang ama, si Arturo. Ang tanging lakas na natitira sa kanya sa mundong puno ng dumi at pagkukunyari. Isang lihim na hapdi ang kumurot sa kanyang puso nang makita ang kanyang amang kagalang-galang na ngayon ay kailangang magpanggap na alipin para lamang masiguradong ligtas siya. Muling humarap si Wenslida kay Doña Amalia. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao ang tumitigas. Ngunit ang bawat salitang nais ning isigaw ay tila nalulunod sa alaala ng huling ngiti ni Gabriel. Bakit sa kabila ng lahat ng pagsisilbi at pagtitiis, ang tanging gantimpala ay ang bansagan siyang mamamatay tao at manggaganso? Hanggang kailan kailangang lumuhod ng katotohanan sa harap ng kapangyarihang nabibili ng salapi? Tinalikuran siya ni Doña Amalia. Ngunit bago ito lumabas ng silid,
Iniwan nito ang huling salitang tila isang sumpa. Enjoy your last night here, Wenslida. Dahil bukas, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan, kahit ang alaala ng asawa mo ay kukunin ko sa'yo. Naiwan si Wenslida sa gitna ng marangyang silid. Yakap ang sariling braso habang ang lamig ng aircon ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Tumingin siya muli kay Gabriel. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Sapat pa ang pag-ibig para mabuhay sa isang mundong ang tanging batas ay ang kasinungalingan ng mga makapangyarihan? Tila malayo na ang ingay at amoy ng tondo mula sa malamig at malawak na mansyong ito. Doon, sa maliit nilang dampa, ang amoy ng tuyo at sinangag sa umaga ay sapat na para punuin ang kanyang puso ng pag-asa. Ang tunog ng ulan sa bubong na yero ay parang isang uyayi na nagpapatulog sa kanya ng mahimbing sa piling ng kanyang amang Arturo. Ngunit dito sa tahanan ng mga Valderrama, ang bawat sulok ay amoy mamahaling pabango na hindi makapagtakpan sa baho ng bulok na ugali ng mga nakatira rito. Nakahalukip-kip si Wenslida sa malamig na sahig ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay namumula na sa babad ng matapang na sabon at tubig. Kinukuskos niya ang bawat linya ng marmol. Tila ba kung malilinis niya ang sahig, ay malilinis din niya ang mansa ng pang-aaliping nararanasan niya. Isang linggo pa lamang matapos ang libing ni Gabriel, ngunit ang kanyang itim na damit ay napalitan na ng isang lumang uniforme ng katulong. Mas mabilis, Wenslida! Ang bagal-bagal mo. Tila ba hindi ka sanay sa hirap? Ang boses ni Beatrice ay pumailan lang sa kusina. Pumasok si Beatrice na may dalang baso ng orange juice. Sadya niyang binitawan ng baso sa tapat mismo ng bahaging kakalinis pa lamang ni Wenslida. Ang malapot na likido ay kumalat sa maputing marmol, tila isang nanunudyang tawa. Walang nagawa si Wenslida, kundi ang muling isawsaw ang basahan sa timba. Ang bawat pigas ng basahan ay tila ang pagpiga rin sa kanyang sariling danggal. Pasensya na po, Ma'am Beatrice, mahinang wika ni Wenslida. Ang kanyang boses ay walang buhay, tila isang instrumentong nawalaan na ng tono. Huwag kang magmalinis sa harap ko. Alam naming lahat na nag-iinarte ka lang para kaawaan ni Tita Amalia, pagmamataray ni Beatrice bago ito lumabas, habang ang kanyang mga takong ay lumilik-an ng matatalas na tunog sa sahig. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang mainit na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Si Aling Rosa iyon, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. May dala itong isang basong tubig at isang pirasong pandesal na nakabalot sa tissue. Uminom ka muna, iha. Alam kong hindi ka pa kumakain mula kagabi, pulong ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag, ang uri ng tingin na matagal nang hindi nararamdaman ni Wenslida mula sa ibang tao rito. Salamat po, Aling Rosa. Pero baka makita po kayo ni Doña Amalia, may takot na sagot ni Wenslida. Huwag kang mag-alala. Abala siya sa pagbibilang ng mga abuloy sa kanyang silid. Tandaan mo, Wenslida, hindi habang buhay ay nakalubog ang araw. Darating din ang bukang liwayway. Sambit ng matanda bago mabilis na bumalik sa kanyang ginagawa. Ang simpleng pag-aalala ni Aling Rosa ay tila isang haplos ng anghel sa sugatang kaluluwa ni Wenslida. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay agad na binasag ng pagpasok ni Doña Amalia. Ang matanda ay may dalang ilang piraso ng papel at isang mamahaling pluma. Tumayo ka riyan. Pirmahan mo ito, utos ni Doña Amalia. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon, tila isang robot na nagbabasa ng kontrata. Dahan-dahang tumayo si Wenslida, pinunasan ang kanyang basang mga kamay sa kanyang apron. Binasa niya ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ano po ito, ma? Bakit nakasaad dito na may utang akong 5 milyong piso sa inyo para sa lahat ng ginastos sa kasal at sa libing ni Gabriel? Totoo naman, hindi ba? Akala mo ba ay libre ang lahat ng karangyaang tinamasa mo rito? Mula sa pagkain mo hanggang sa huling hantungan ng anak ko, lahat yan ay galing sa bulsa ko. At dahil asawa ka niya, ikaw ang magbabayad ng lahat ng yan ngayong wala na siya. Paliwanag ni Amalia habang nakataas ang kilay. Pero wala po akong ganyang kalaking pera, alam niyo po yon? Halos maiyak na sagot ni Wenslida. Ngumiti ng mapait si Doña Amalia.
isang ngiting tila sa isang buwayang nakahanap ng biktima. Kung ayaw mong pirmahan ito, huwag kang magsisisi kung bukas na bukas din ay makita mo ang ama mong hardinero na kinakaladkad ng mga pulis palabas ng mansyong ito. May mga nawawalang alahas sa silid ko at napakadaling itanim ang mga iyon sa kanyang mga gamit sa kwartong kinalalagyan niya. Napatigil ang mundo ni Wenslida. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang dibdib. Ang kanyang ama, ang lalaking isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Hindi niya hahayaang madamay ang danggal nito dahil sa kanyang pagkakamali. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang pluma. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila isang latay sa kanyang puso. Pinirmahan niya ang dokumento. Ang kanyang hato sa sariling pagkabilanggo. Good. Ngayon bumalik ka na sa pagtatrabaho. At tandaan mo, hanggat hindi mo nababayaran ang utang mo, pag-aari kita. Ang bawat hininga mo ay may presyo sa bahay na ito. Huling binitiwang salita ni Amalia bago ito maringal na lumabas. Naiwan si Wenslida na nakatitig sa kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay hindi lamang papel ang kanyang pinirmahan, kundi ang kanyang sariling kamatayan habang buhay. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang anino ng kanyang ama ay aninag pa rin sa dilim ng hardin. Ano ang gagawin mo kung ang taong inaasahan mong magliligtas sa iyo ay siya ring gagamitin para tuluyan kang igapos sa impyerno? Ang bawat hakbang ni Wenslida sa madilim na pasilyo ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng matatalas na bubog. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang sariling mabilis na tibok ng puso at ang mahinang pag-ugong ng aircon na tila isang dambuhalang naghihintay na lumamon sa kanya. Hawak-hawak niya ang isang baso ng gatas para kay Beatrice, isa na namang utos na kailangang sundin sa gitna ng hating gabi. Ngunit ang kanyang isip ay nakapako sa dokumentong pinirmahan niya kanina. 5,000,000 piso. Isang halagang hindi niya kailanman kikitain sa buong buhay niya bilang isang hamak na tindera sa Tondo. Napadapo ang kanyang tingin sa bintana ng hallway na nakaharap sa madilim na hardin. Doon, sa gitna ng mga anino ng mga puno, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Ang kanyang ama. Nakatayo ito sa ilalim ng post ng ilaw, tila ba tinitingnan ang kabuuan ng mansyon ng may seryosong mukha. Hindi ito ang mukha ng isang matanda at pagod na hardinero. May kung anong bagsik at talino sa mga mata ni Arturo na tila binabasa ang bawat lihim na nakatago sa loob ng mga pader na bato. Dahan-dahang lumabas si Wenslida sa likurang pinto. Ang dampi ng malamig na hangin sa kanyang pisingi ay tila isang yakap mula sa kanyang namayapang asawa. Tay! Halos pabulong na tawag ni Wenslida. Lumingon si Arturo. Sa isang saglit, ang bagsik sa kanyang mga mata ay napalitan ng walang hanggang pagmamahal. Inabot niya ang kamay ng anak. Ang kanyang mga palad na puno ng kalyo ay tila pinakamalambot na unan para sa nanghihinang loob ni Wenslida. Huwag kang umiyak, anak. Nakita ko ang ginawa nila sa'yo sa kusina kanina. Tandaan mo, ang bakal ay kailangang dumaan sa matinding apoy para tumibay. Mahinang wika ni Arturo. Ang kanyang tinig ay buo at kalmado, malayo sa boses ng isang utusan. Tay, pinapirma ako ni Doña Amalia sa isang kasunduan. Baon na tayo sa utang. Natatakot ako, baka kung anong gawin nila sa inyo. Hikbi ni Wenslida. Hinawakan ni Arturo ang magkabilang balikat ng anak. Wenslida, tumingin ka sa akin. Ang katotohanan ay tila isang binhi. Maaring ibaon ito sa ilalim ng lupa at tapakan ng mga makapangyarihan. Ngunit, darating ang oras na sisibol ito at wawasakin ang semento ng kanilang kasinungalingan. Magtiwala ka sa akin. May mga bagay na hindi mo pa alam, ngunit malapit na. Hindi naintindihan ni Wenslida ang ibig sabihin ng ama. Ngunit ang kakaibang kislap sa mga mata nito ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Bago pa siya makapagtanong, narinig nila ang tulog ng pagbukas ng pinto sa itaas na palapag. Mabilis na bumalik si Wenslida sa loob, dala ang baso ng gatas na bahagya ng lumamig. Habang pakyat sa silid ni Beatrice, dumaan siya sa harap ng kwarto ni Doña Amalia. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ng matanda, kausap ang pamilyang doktor ng mga Valderrama, si Dr. Soriano.
Siguraduhin mong walang maiiwang bakas sa autopsy report, doktor. Ang aksidenteng yon ay dapat manatiling aksidente. Ayokong may maghukay pa sa mga gamot na ibinibigay natin kay Gabriel nung huling buwan niya. Ang tinig ni Amalia ay parang kamandag na kumakalat sa hangin. Pero Donya, ang dosis na iniutos nyo, alam nating pareho na hindi yon para sa kanyang sakit sa puso. Sagot ng doktor na tila kinakabahan. Napatakip ng bibig si Wenslida. Ang kanyang tuhod ay nanghina. Muntik na niyang mabitawan ang basong hawak. Gamot? Anong gamot ang tinutukoy nila? Ang pagkamatay ba ni Gabriel ay hindi isang natural na aksidente sa kalsada? Mabilis siyang naglakad palayo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa halip na pumunta sa silid ni Beatrice, pumasok siya sa dati nilag silid ni Gabriel. Ang silid na ngayon ay ipinagbabawal na niyang pasukin. Sa ilalim ng madilim na ilaw, hinanap niya ang kabinet ng mga gamot. Wala roon ang mga bote. Ngunit nang tignan niya sa ilalim ng kama, sa pinakasulok kung saan madalang silang makapaglinis, may nakita siyang isang maliit na bote na kulay amber. Wala itong label, ngunit may natitira pang kaanting puting pulbos sa loob. Nanginginig ang mga daliri ni Wenslida habang kinukuha ang bote. Sa mga sandaling yon, tila narinig niya ang huling bulong ni Gabriel sa kanyang panaginip. Huwag kang magtiwala kay Mama. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa kanyang muka. Doon, sa pintuan, nakatayo si Beatrice na may krus na mga braso at isang mapanuyang ngiti. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ni Gabriel? Magnanakaw ka na rin ba ngayon, Wenslida? Ibigay mo sa akin yan, Wenslida. Na yun din. Ang boses ni Beatrice ay puno ng otoridad. Tila ba siya ang tunay na may-ari ng silid na yon? Humakbang siya papalapit. Ang bawat pagtapak ng kanyang sapato sa sahig ay tila ba nagpapaliit sa mundong kinatatayo ni Wenslida. Mabilis na itinago ni Wenslida ang maliit na bote sa likod ng kanyang palad. Ngunit huli na ang lahat. Ano yan? Alahas ba ni Gabriel ang minanakaw mo? O baka naman mga alaala na hindi mo matanggap na tapos na? Singhal ni Beatrice habang pilit na inaagaw ang kamay ng biyuda. Hindi ito alahas, Beatrice. At hindi ako nagnanakaw sa sarili kong asawa. Matigas na sagot ni Wenslida. Bagaman nanginginig ang kanyang tuhod. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Beatrice dahilan upang mapaatras si Wenslida at tumama ang kanyang likod sa gilid ng matigas na kama. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Amalia. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng malamig na galit. Anong ingay ito? Beatrice, bakit mo hinahayaang madikit ang balat mo sa isang maruming katulong? Tanong ng matanda. Tita, may tinatago siya. Ninanakawan niya ang kwarto ni Gabriel, sumbong ni Beatrice habang itinuturo ang nakasara ng kamao ni Wenslida. Tumingin si Doña Amalia kay Wenslida. Ang kanyang tingin ay sapat na para magpabigat sa hangin sa loob ng silid. Buksan mo ang kamay mo, Wenslida. Na yun din bago ko patawagin ang mga security sa labas. Walang nagawa si Wenslida. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Ngunit sa halip na ang bote ng gamot, isang lumang botones lamang ng polo ni Gabriel ang nandoon. Mabilis ning nailipat ang bote sa bulsa ng kanyang apron nang matumba siya kanina. Isang palihim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, ngunit hindi pa tapos ang pasakit ng gabing yon. Isang botones? Napakadesperado mo talaga, tawa ni Beatrice. Tama na ang grama, putol ni Doña Amalia. Bumaba ka na sa dining room, Wenslida. May mahalagang anunsyo ako, at ikaw ang magsisilbi sa amin ngayong gabi. Gusto kong makita mo kung sino ang dapat na nasa posisyon mo kung hindi ka lang sumingit sa buhay ng anak ko. Sa hapagkainan, ang kina ng mga kristal na baso at pilak na kubyertos ay tila nanunuya sa kalagayan ni Wenslida. Nakatayo siya sa gilid, may hawak na pitsyel ng tubig, habang sina Doña Amalia at Beatrice ay masayang nag-uusap. Ang bawat subo ng pagkain ni na Beatrice ay tila paglamon sa huling piraso ng dignidad na meron si Wenslida. Alam mo, Beatrice, laging sinasabi sa akin ni Gabriel noong buhay pa siya na ikaw lang ang tanging babaeng nakaintindi sa kanya.
Ikaw ang kanyang first love, at dapat ay ikaw ang kanyang forever, at dapat ay ikaw ang kanyang huling pag-ibig. Wika ni Amalia habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Wensleda. Sayang lang po, tita, dahil may mga taong mapagsamantala na gumamit ng kung anong gayuma para makuha siya. Sagot ni Beatrice habang humahagihik. Ang puso ni Wensleda ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Gusto niyang isigaw na siya ang pinakasala ni Gabriel, na sa kanya ito nangako ng habang buhay. Ngunit ang bawat salita ay nananatiling nakabara sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid kahit ang kanyang kaluluwa ay nakaluhod na sa sakit. Biglang binitawan ni Beatrice ang kanyang tinidor. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at bahagi na paungol. Ang kanyang muka ay tila namumutla. Beatrice, iha? Anong nangyayari sa iyo? May pag-aalalang tanong ni Amalia. Tita, medyo nahihilo lang po ako. At parang nasusuka ako sa amoy ng ulam. Sagot ni Beatrice nang may makahulugang ngiti. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Ang mga mata ni Doña Amalia ay nanlaki. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang abot-langit na kagalakan. Mabilis siyang tumayo at hinawakan ang mga kamay ni Beatrice. Huwag mong sabihing, Beatrice, totoo ba ang hinala ko? Dahan-dahang tumango si Beatrice habang nakatingin ng diretso kay Wensleda, isang tingin ng tagumpay at lason. Opo, tita. Magdadalawang buwan na. Magkakaroon na po kayo ng apo kay Gabriel. Ang pitsel sa kamay ni Wensleda ay bahagyang nayanig. Ang malamig na tubig ay tumalsik sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya iyon naramdaman. Ang bawat salitang binitawan ni Beatrice ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Apo? 2 buwan? Isang himala! Sigaw ni Amalia habang nayayakap si Beatrice. Sa wakas, may magpapatuli ng pangalan ng mga Valderrama, isang tunay na tagapagmana, hindi galing sa kung saang kanal. Tumingin si Amalia kay Wensleda. Ang kaning tinig ay tila isang hatol ng kamatayan. Narinig mo yon, Wensleda? Wala ka ng halaga sa bahay na ito. Ang anak ni Beatrice ang magiging sentro ng pamilyang ito. Ikaw? Ikaw ay mananatiling isang aninong walang silbi. Nakalabas si Wensleda sa dining room nang hindi na mamalayan kung paano siya nakalakad. Huminto siya sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa pader para hindi matumba. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang bag. Paano nangyari yon? Si Gabriel, ang kanyang Gabriel na laging nasa tabi niya tuwing gabi, paano nito nagawang magkaroon ng bunga sa ibang babae? O ito ba ay isa na namang malupit na laro ng tadhana? Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang matigas na bote ng gamot. Ang bote na tila may hawak ng susi sa lahat ng kasinungalingang ito. Nuwit sa mga sandaling yon, ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa takot sa kamatayan. Ang gabi ay tila isang malawak na kumot ng itim na pelus. Ngunit para kay Wensleda, ito ay isang Bartolina ng mga katanungan. Lumabas siya sa likurang bahagi ng mansyon, ang kanyang mga paa ay halos hindi maramdaman ang lamig ng damo. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtakas mula sa nakakasakal na halakak ni na Doña Amalia at Beatrice na umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig. Apo, tagapagmana. Ang mga salitang yon ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Natagpuan niya ang kanyang ama sa dulo ng hardin, malapit sa mga rosas na paboritong alagaan ni Gabriel. Nakaupo si Arturo sa isang lumang bangko. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay maingat na naglilinis ng isang maliit na gunting sa paghahalaman. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mukha ng kanyang ama ay tila isang matandang estatwa ng karunungan at pagtitiis. Tay? Ang tinig ni Wensleda ay nabasag. Hindi na niya napigilan ang pagdaloy ng mga luhang kanina pa niya kinikimkim. Napaluhod siya sa harap ng kanyang ama. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa mga palad nito. Sinabi ni Beatrice, buntis siya, tay. Buntis siya sa anak ni Gabriel. Hikbi ni Wensleda.
Paano nagawa ni Gabriel yon sa akin? Buong akala ko ako lang? Tay, ang sakit-sakit. Nanatiling tahimik si Arturo ng ilang sandali. Naramdaman ni Wenslida ang marahan at mainit na haplos ng kamay ng ama sa kanyang buhok. Isang haplos na tila nagbabalik sa kanya sa mga araw sa tondo, nung ang tanging problema niya ay ang sirang tsinelas o ang ulam na bagoong. Anak, tumingin ka sa akin? Malumanay, ngunit mariing utos ni Arturo. Inandat ni Wenslida ang kanyang muka. Ang agila ay hindi kailanman nakikipaglaro sa mga ahas. Kilala mo si Gabriel? Kilala ko ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buhay mo. Ang isang pusong tapat ay hindi kaya magluwal ng ganyang uri ng kataksilan. Pero tay, ang sabi ni Doña Amalia, ang katotohanan ay hindi nanggagaling sa bibig ng mga taong ang hanapbuhay ay ang panlilinlang, putol ni Arturo. Ang kanyang tinig ay nagbago, naging mas malalim, mas mapangyarihan. Napansin ko ang mga kilos ni Beatrice. Tuwing Martes ng umaga, umaalis siya ng mansyon at nagpupunta sa isang maliit na klinika sa labas ng syudad. Hindi yon klinika para sa mga buntis, Wenslida. Yon ay isang klinika ng kanyang dating kasintahan. Napatigil si Wenslida sa pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Kasintahan? May kasintahan si Beatrice? Tumango si Arturo. Huwag kang magpadala sa kanilang laro. Ang bawat luha mo ay tagumpay para sa kanila. Tandaan mo ang turo ko sa'yo noong bata ka pa sa tondo. Ang pinakamatibay na sandata ay hindi galit, kundi ang kalmado at matalinong pag-iisip. Kinuha ni Arturo ang isang maliit na piraso ng tinapay mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Wenslida. Kumain ka, kailangan mo ng lakas. Dahil ang bagyong darating ay mas malakas kaysa sa inaasahan mo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang matalas na liwanag mula sa flashlight ang tumama sa kanilang mga mukha. Ang tunog ng mararahas na hakbang sa semento ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Aba, tingnan mo nga naman. Ang mag-amang pulubi, nagpaplanong magnakaw sa ilalim ng dilim. Ang boses ni Doña Amalia ay tila isang latay na humampas sa hangin. Lumapit ang matanda, kasunod ang dalawang security guard. Ang kanyang muka ay puno ng pandidire habang nakatingin sa mag-ama. Wenslida, hindi ba't sinabi ko sa'yo na bawal ang pakikipag-usap sa mga trabahador sa oras ng pahinga? At ikaw matanda ka? Itinuro niya ang kanyang bastun sa dibdib ni Arturo. Ang lakas ng loob mong tumingin sa akin ng ganyan. Alam mo ba kung kanino ka nakaharap? Nakaharap po ako sa isang babaeng nakakalimot na ang lahat ng yaman ay hiram lamang sa lupa. Kalmadong sagot ni Arturo. Hindi siya tumayo, hindi rin siya yumuko. Nanatili siyang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Amalia. Ang kawalan ng takot ni Arturo ay tila isang mitsa na nagpasabog sa galit ni Amalia. Anong sabi mo? Napaka-arugante mo. Kaya palang anak mo ay isang ahas dahil galing siya sa isang basurang gaya mo? Itinaas ni Amalia ang kanyang mamahaling baston. Ang dulo nito na yari sa pilak ay kumislap sa ilalim ng flashlight. Buong lakas niyang iwinasi asang bastun patungo sa mukha ni Arturo. Ngunit bago pa tumama ang bastun, isang kamay ang mabilis na humarang at sumalo rito. Si Wenslida. Ang kanya niyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kahoy ng bastun. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at takot, ngayon ay naglalagablab sa isang uri ng apoy na hindi kailanman nakita ni Amalia. Ang panginginig ng kanyang katawan ay nawala. Pinalitan ng isang nakakatakot na katatagan. Huwag niyo pong susubukan na saktan ang tatay ko. Ang boses ni Wenslida ay mababa ngunit puno ng banta. Maaring nakuha niya na ang lahat sa akin. Ang asawa ko, ang dangal ko, ang buhay ko. Pero ang tatay ko, hinding-hindi niyo siya mahahawakan. Napatulala si Doña Amalia. Ang kanyang labi ay nanginig sa galit at gulat. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang kislap ng takot mula sa babaeng itinuring niyang basahan. Bitawan mo ang bastun ko, Wenslida! Sigaw ni Amalia. Ngunit mas lalong hinigpitan ni Wenslida ang pagkahahawak dito. Lalabas kami rito, pero hindi dahil sa utos niyo.
lalabas kami dahil hindi nararapat ang tatay ko sa lugar na kasing dumi ng puso niyo. Wika ni Wenslida bago niya binitawan ang bastun ng may puwersa, dahilan upang bahagyang mawala ng balanse si Amalia. Inalalayan ni Wenslida ang kanyang ama na tumayo. Habang naglalakad sila palayo, narinig niya ang bulyaw ni Amalia sa likuran. Magbabayad kayo! Sisiguraduhin kung sa kalsada kayo mamatay na mag-ama! Ngunit hindi lumingon si Wenslida. Sa kanyang bulsa, ang bote ng gamot na nakuha niya sa silid ni Gabriel ay tila naging mainit. Alam niya, ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol na sa pagbawi sa lahat ng minakaw sa kanya. Huwag mong kalimutan, Wenslida, na ang bawat butil ng kaning kinakain ninyo ng ama mo ay galing sa aking bulsa. Ang bawat hibla ng damit na suot mo, pati ang lisensya ng tatay mo bilang isang driver at hardinero, ay utang ninyo sa pamilyang ito. Ang tinig ni Doña Amalia ay parang isang malamig na hamog na bumabalot sa silid-aklatan ng mga Valderrama. Nakaupo ang matanda sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa nara, habang sa harap niya ay nakatayo si Wenslida, nakayuko at hawak ang sariling mga palad na nanginginig pa rin mula sa nangyari sa hardin kagabi. Dahan-dahang inilabas ni Amalia ang isang folder. Inilapag niya ito sa mesa nang walang ingay, ngunit para kay Wenslida, ang bawat galaw ng matanda ay tila isang paghahanda sa pagbitay sa kanya. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera lang, lalo na kung ang isang taong galing sa kanal na gaya mo ay piniling pumasok sa isang palasyo. Pagpapatuloy ni Amalia. Kinuha niya ang pluma at itinuro ang dokumentong pinirmahan ni Wenslida. 5 milyong piso. Yan ang halaga ng pagiging ambisyosa mo. At dahil wala kang pambayad, sisiguraduhin kong bawat sentimo niyan ay pagtatrabahuhan mo ng may kasamang luha at pawis. Ano pa po ang gusto ninyong gawin ko, ma? Mahinang tanong ni Wenslida. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Gusto kong linisin mo ang opisina ni Gabriel sa itaas. Lahat ng gamit niya, lahat ng papel, ayusin mo. Ngunit tandaan mo ito. Bawal kang maglabas ng kahit isang pirasong papel. Ang bawat galaw mo ay babantayan ng mga CCTV. Kapag may nawala, ang ama mo ang unang makakalaboso dahil sa pagnanakaw. Banta ni Amalia, habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng dalaga. Umakyat si Wenslida sa ikalawang palapag. Ang pinto ng opisina ni Gabriel ay mabigat. Tila ba ayaw nitong magpapasok ng sinuman? Pagbukas niya, ang amoy ng pamilyar na pabango ng kanyang asawa ay agad na humalik sa kanyang mga pandama. Sumikip ang kanyang dibdib. Dito, sa silid na ito, madalas silang mag-usat ni Gabriel tungkol sa kanilang mga pangarap. Isang maliit na sakahan sa probinsya, isang buhay na walang anino ng mga Valderrama. Nagsimulang maglinis si Wenslida. Bawat libro na hinahawakan niya ay tila may dalang kuryente ng alaala. Pinunasan niya ang mesa. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa makinis na kahoy, ngunit agad niyang pinunasan ang mga ito bago pa makita ng camera sa sulok ng kisame. Sa gitna ng kanyang paglilinis, napansin niya ang isang luma at makapal na diksyonaryo sa pinakailalim na bahagi ng estante. Mukhang matagal na itong hindi nagagalaw. Nang subukan niyang hilahin ito, may isang maliit na subreng kulay asul ang nalaglag mula sa pagitan ng mga pahina. Mabilis ang kanyang pagkilos. Tinalikuran niya ang kamera, ginamit ang kanyang katawan bilang panangga, habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Ang sulat kamay sa loob ay hindi kay Gabriel. Ito ay isang sulat na galing sa isang pribadong investigador. Don Gabriel, nakumpirma na namin ang hinala ninyo. Ang mga transaksyon sa insurance na ipinapirma sa asawa ninyong si Wenslida ay may mga palsipikadong pirma sa likod. Ang inyong ina ang nagmamanipula ng lahat ng pondo ng kumpanya gamit ang pangalan ng inyong asawa bilang scapegoat kung sakaling magkaroon ng audit. Halos mabitawan ni Wenslida ang kapel. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo. Hindi lamang siya biktima ng pang-aapi. Siya ay ginagawa palang panakip-butas sa mga krimen ni Doña Amalia. Ang utang na loob na ipinupukol sa kanya ay isang malaking kasinungalingan para itali siya sa isang kasalan ng hindi nga ginawa. Biglang bumukas ang pinto.
Ang tunog ng pagtama ng hawakan ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pumasok si Beatrice. May hawak na baso ng alak at isang mapanuyang ngiti. Masyado ka namang seryoso sa paglilinis, Wenslida? O baka naman may hinahanap kang hindi para sa'yo? Mabilis na isinilid ni Wenslida ang sulat sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang tibok ng kanyang dibdib ay tila isang tambol na naririnig na ng buong mundo. Tapos na po ako maglinis, Beatrice. Wika ni Wenslida habang pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. Humakbang si Beatrice papalapit sa kanya. Tinitigan ang kanyang muka ng malapitan. Alam mo, nakakaawa ka talaga. Akala mo ba ay mahal ka ni Gabriel? Ginamit ka lang din niya para pagtakpan ang dumi ng pamilyang ito. At ngayon, ako ang magpapatuloy ng lahat ng ito kasama ang anak namin. Lalabas na sana si Beatrice nang bigla itong huminto at tumingin sa sahig. Nakita nito ang isang maliit na asul na piraso ng papel na nanggaling sa sobre na hindi sinasadyang nalaglag ni Wenslida. Dahan-dahang yumuko si Beatrice para kunin ang papel. Ang mga mata ni Wenslida ay nanlaki sa takot. Kung makuha ay yun ni Beatrice, tapos na ang lahat. Ang tanging ebiden, yung makakapaglitas sa kanya at sa kanyang ama, ay mawawala sa isang kisap mata. Ano ito? Tanong ni Beatrice habang pilit na inaabot ang papel sa sahig. Mabilis pa sa kidlat na ibinagsak ni Wenslida ang timba ng tubig na hawak niya. Ang tubig ay humampas sa sahig. Lumika ng isang malawak na basa na tumama mismo sa paanan ni Beatrice. Napaatras ang babae. Bahagyang sumigaw sa gulat habang sinusubukang iligtas ang kanyang mamahaling sapatos mula sa dumi. Sa pagkakataong iyon, mabilis na dinampot ni Wenslida ang asul na papel kasama ang basahang basa. Ipinasok niya ito sa loob ng timba. Itinago sa ilalim ng maduming tubig. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling nakayuko, nagkukunwaring natataranta. Ano ba? Napaka-clumsy mo talagang babae ka. Sigaw ni Beatrice habang tinitingnan ang kanyang nabasang paa. Tingnan mo ang ginawa mo sa sapatos ko. Mas mahal pa ito sa buong buhay mo. Pasensya na po, Beatrice. Nadulas po ang kamay ko. Pabulong na hingi ng tawad ni Wenslida. Nakakairita. Umalis ka sa harap ko bago ko pa maisip na ipakain sa'yo ang basahang yan. Padabog na lumabas si Beatrice. Iniwan si Wenslida na nanginginig ang buong katawan sa gitna ng basang sahig. Nang masiguradong wala na ang babae, dahan-dahang kinuha ni Wenslida ang papel mula sa timba. Basang-basa na ito, ngunit ang mga letra ay aninag pa rin. Isang matinding takot ang humaplos sa kanyang batok. Ang mansyong ito ay hindi lamang isang kulungan. Ito ay isang hukay na dahan-dahang itinatambak sa kanya. Kinabukasan, ang langit ay kulay abo. Tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ito ang ikasiyam na araw mula nang ilibing si Gabriel. Ayon sa tradisyon, dapat ay nagdarasal siya sa puntod nito. Ngunit alam niyang hindi siya papayagan ni Doña Amalia na lumabas ng ganoon na lamang. Ma, kung maaari po sana, gusto ko lang pong pumunta sa Tondo ngayong araw. 9 na araw na po ni Gabriel. Gusto ko lang pong magtirik ng kandila sa simbahan doon. Pakiusap ni Wenslida habang nagsisilbi ng almusal. Tumigil si Doña Amalia sa paghigup ng kape. Tumingin siya kay Wenslida nang may mapanuyang ngiti. Tondo? Ang lungga ng mga daga? Bakit dun ba sa tingin mo maririnig ang dasal mo? Ang mga Valderrama ay nagdarasal sa katedral, hindi sa mga eskinita. Doon po kami nagsimula ni Gabriel, ma. Doon po kami ng arap. Pagpapatuloy ni Wenslida. Pilit na hindi pinuputol ang titig ng matanda. Sige, biglang sagot ni Amalia na ikinagulat ni Wenslida. Pumunta ka. Pero huwag mong gagamitin ang kahit anong sasakyan ng pamilya. Maglakad ka, mag-commute ka, at bumalik ka bago lumubog ang araw. Kapag nahuli ka, huwag mo nang asahang makikita mo pa ang ama mo sa hardin na yon. Ang biyahe patungong Tondo ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang buhay na tila panaginip na lamang. Habang lula ng maingay na jeepney, ang amoy ng usok at ang siksika ng mga tao
ay nagbigay kay Wensleda ng isang uri ng ginhawa na hindi niya nahanap sa aircon ng mansyon. Dito, ang bawat mukha ay may kwento ng hirap, ngunit may kasama ring ngiti na totoo. Pagdating niya sa eskinita kung saan siya lumaki, agad siyang nakilala ng mga kapitbahay. "Wensleda! Anak, ikaw na ba yan?" Tawag ni Aling Nena, ang tindera ng kwek-kwek na dati, ay laging nagbibigay sa kanya ng dagdag na sauce. Lumapit ang mga tao. Ang iba ay may halong awa, ang iba ay may halong inggit dahil sa pag-aakalang reyna na siya sa mansyon ng mga Valderrama. Ngunit nang makita nila ang kanyang maputlang mukha at ang simpleng damit na suot niya, ang inggit ay napalitan ng bulong ng pagdamay. "Balita namin ay namayapa na si Gabriel. Nakikiramay kami, iha," wika ng isang matanda. Hindi nakapagsalita si Wensleda. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Dito, sa gitna ng tondo, sa gitna ng kahirapan, dun lamang niya naramdaman na malaya siyang umiyak. Walang Doña Amalia na magsasabing bawal ang luha. Walang Beatrice na tatawa sa kanyang sakit. Habang naglalakad patungo sa kanilang lumang bahay, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa tapat ng kanilang pinto. Nakasuot ito ng barong at tila may hinihintay. Nang makita siya nito, agad itong lumapit. "Kayo po ba si Wensleda Valderrama?" tanong ng lalaki. "Opo, bakit po?" Inabot ng lalaki ang isang maliit na susi at isang lumang notebook. "Ipinapabigay po ito ng inyong asawa bago siya mawala. Sabi niya kung sakaling magpunta kayo rito, dapat ninyong buksan ang ilalim ng sahig sa kusina." Nagtaka si Wensleda. "Sino po kayo?" "Isa po akong kaibigan ni Judge Arturo at isang tapat na lingkod ni Gabriel," sagot ng lalaki bago mabilis na nawala sa dulo ng eskinita. Judge Arturo? Ang kanyang ama? Nanginginig ang mga kamay ni Wensleda habang binubuksan ang kanilang lumang bahay. Ang bawat alikabok sa loob ay tila bumubulong ng mga alaala. Pumunta siya sa kusina, hinanap ang maluwag na bahagi ng sahig na gawa sa kahoy. Gamit ang susi, binuksan niya ang isang maliit na compartment sa ilalim nito. Sa loob, may isang locket na may larawan nila ni Gabriel. At sa ilalim nito, may isang dokumento regulated na may tatak ng korte. Binasa niya ang pamagat, Transfer of Property and Secret Trust. Ang notebook naman ay puno ng mga petsa at oras. Mga petsa kung kailan dinala ni Amalia si Gabriel sa iba't ibang doktor. At sa huling pahina, may isang maikling sulat si Gabriel. "Wensleda, mahal ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang matakot. Ang tatay mo ay hindi lamang isang graver. Siya ang magiging katarungan natin dalawa. Maniwala ka sa kanya, at maniwala ka sa pag-ibig nating hindi kailanman mamamatay." Napaupo si Wensleda sa sahig. Ang hagulgol niya ay umalingaw-ngaw sa maliit na bahay. Sa gitna ng dumi at hirap ng tondo, natagpuan niya ang pinakamalaking kayamanan, ang katotohanang hindi siya iniwan ni Gabriel. Ngunit ang katahimikan ay muling binasag ng tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto ng kotse ay tila isang babala. Isang boses ang narinig niya mula sa labas. Ang boses ng mga tauhan ni Doña Amalia. "Nandyan siya sa loob! Kunin niyo ang lahat ng dala niya!" "Ibigay mo sa akin ang lahat ng kinuha mo, Wensleda. Huwag mo hintayin, nakalagkarin ka namin palabas ng basurang ito nang wala ka ng hininga." Ang boses ni Bruno, ang kanang kamay ni Doña Amalia, ay tila isang malat na kalansing ng kadena sa loob ng maliit na bahay sa tondo. Kasunod niya ang dalawa pang lalaking amoy alak at sigarilyo. Ang kanilang mga anino ay tila mga dambuhalang nagnanais na lamunin ang bawat alaala ni Gabriel sa silid na iyon. Mabilis na isinuksok ni Wensleda ang notebook at ang dokumento sa loob ng kanyang suot na corset. Ramdam ang talim ng kanto ng papel na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabay sa bawat hakbang ng mga lalaki sa marupok na sahig. Ngunit sa halip na tumakbo, nanatili siyang nakatayo sa tapat ng butas sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa locket na may larawan ng kanyang asawa. "Wala akong kinuha.
Pumunta lang ako rito para magdasal. Matatag na sagot ni Wenslida, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog. Isang malakas na paghampas ng kamay ni Bruno sa lumang lamesa ang bumasag sa katahimikan. Ang mga lumang plato ay nagtalunan at ang ilan ay bumagsak sa sahig, nagkadurog-durog ang mga ito sa paanan ni Wenslida. Huwag mo kaming lokohin. Alam ni Doña Amalia na may itinago rito si Gabriel. Ibigay mo na kung ayaw mo masaktan. Banta ni Bruno habang mabilis na nilalapitan ang dalaga. Hinablot ni Bruno ang locket mula sa leeg ni Wenslida. Ang kadena nito ay napatid, nag-iwan ng mapulang marka sa maputing balat ng kanyang leeg. Napasigaw si Wenslida sa sakit at pilit na inaagaw ang locket, ngunit isang malakas na tulak ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang kanyang siko ay tumama sa matigas na kahoy, nagdulot ng matinding kirot na tila umabot hanggang sa kanyang mga buto. Ito lang ba? Isang lumang kwintas? Tawa ni Bruno habang tinitingnan ang locket bago ito ibinulsa. Halughugin ang buong bahay. Wasakin ang bawat pader kung kailangan. Habang winawasak ng mga tauhan ni Amalia ang kaisa-isang tahanang nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan, isang matalim na tingin ang ipinukol ni Wenslida sa kanila. Ang bawat pagkasira ng kanilang gamit ay tila pagpapatatag sa apoy ng katarungan sa kanyang dibdib. Hindi nila nahanap ang notebook. Hindi nila nahanap ang katotohanan. Nabalik lamang ang diwa ni Wenslida nang marinig niya ang malakas na pagsara ng pinto ng kotse sa labas ng mansyon ng mga Valderrama. Kalaliman na ng gabi nang ibalik siya rito. Marumi, may sugat sa siko, at durog ang puso dahil sa nawalang locket. Dinala siya diretso sa silid ni Beatrice. Ang bango ng mga mamahaling kandila at bulaklak sa loob ay tila nanunuya sa amoy ng alikabok at pawis na dala niya mula sa tondo. Ayan na pala ang ating martir na biyuda. Wika ni Beatrice habang nakahiga sa kanyang malambot na kama. May hawak na baso ng malamig na tubig. Ano, nahanap mo ba ang kayamanang hinahanap mo sa ilalim ng mga basura? Wala akong hinanap, Beatrice. Pero mukhang ikaw ang may kinakatakutan. Sagot ni Wenslida habang pilit na tumatayo ng tuwid sa kabila ng sakit ng kanyang katawan. Tumayo si Beatrice. Ang kanyang duster na seda ay humahagwis sa sahig. Humakbang siya papalapit kay Wenslida at muling hinawakan ang kanyang tiyan nang may kasamang mapanuyang ngiti. Wala akong dapat ikatakot dahil sa loob ko, dala-dala ko ang kinabukasan ng pamilyang ito. Isang bagay na hindi mo kailanman nagawa para kay Gabriel. Ngunit sa mga sandaling yon, napansin ni Wenslida ang isang bagay. Isang maliit na bote ng gamot ang nakalapag sa gilid ng nightstand ni Beatrice. Hindi ito bitamina para sa mga buntis. Ang kulay at ang hugis ng bote ay pamilyar. Ito ang gamot na madalas gamitin ng mga taong may problema sa pagtulog at may halong hormone blockers. Biglang nakaramdam si Beatrice ng pagkahilo. Tila ba nakalimutan niyang kailangan niya magpanggap na masama ang pakiramdam dahil sa pagbubuntis? Ngunit bago pa siya makahawak sa mesa, mabilis siyang inalalayan ni Wenslida. Ang kamay ni Wenslida ay di sinasading dumapo sa puso ni Beatrice. Napatigil ang mundo ni Wenslida. Matigas. Ang bahagi niya ng tiyan ni Beatrice ay hindi malambot na gaya ng sa isang babaeng nagdadalang tao ng 2 buwan. May kung anong matigas at tila plastik na bagay sa ilalim ng kanyang damit. Mabilis na tinabig ni Beatrice ang kamay ni Wenslida. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na nabasa sa mga mata ni Wenslida. Huwag mo akong hawakan! Baka mahawa ang anak ko sa kamalasan mo! Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng nerbiyos. Beatrice? Bulong ni Wenslida. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tiyan ng babae. Ang anak mo o ang kasinungalingan mo? Lumabas ka! Nayon din! Tita Amalia! Tita Amalia! Hiyaw ni Beatrice habang magkukunwaring hihimatayin. Sa gitna ng kaguluhan at sa pagpasok ni Doña Amalia na galit, nanatiling kalmado si Wenslida. Habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya palabas ng silid, isang matamis at mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang notebook sa loob ng kanyang corset ay tila nagbibigay sa kanya ng init. Ngayon, alam na niya.
Ang maskara ni Beatrice ay may lamat na, at ang bawat lamat ay simula ng pagguho ng palasyong gawa sa kasinungalingan. Ang pirma mo ang kailangan ko, Wenslida. Pero ang totoo ay mas mahalaga ang kamatayan mo kaysa sa iyong buhay. Ang tinig ni Doña Amalia ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan. Habang binabasa ni Wenslida ang mga salitang ito sa kanyang isipan, hango sa mga talang iniwan ni Gabriel sa kanyang notebook. Nakaupo ang dalaga sa sahig ng maliit at madilim na silid ng mga katulong. Ang tanging liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana. Ang notebook ay nakabukas sa kanyang kandungan, at sa bawat pahina na kanyang binabasa, tila ba dahan-dahang binibiyak ang kanyang puso. Hindi lamang pala insurance fraud ang pinaplano ni Amalia. Ayon sa mga tala ni Gabriel, ang kanyang asawa ay unti-unting nilalason ng sarili nitong ina bago pa mangyari ang aksidente sa kalsada. Ang bote ng gamot na nahanap niya ay isang uri ng lason na dahan-dahang nagpapahina sa puso. Isang paraan para palabasin na natural na atake ang ikinamatay nito. Gabriel, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito katindi ang impyerno kinalalagyan mo. Hikbi ni Wenslida. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel, dahilan upang bahagyang kumalat ang tinta. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang huling pahina ng notebook. May nakadikit na isang kopya ng insurance policy na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Nakasaad doon na kung sakaling mamatay si Wenslida sa loob ng mansyon dahil sa isang aksidente, ang buong halaga ay mapupunta sa Valderrama Foundation, isang organisasyong kontrolado ni Doña Amalia. Ang kanyang pirma sa ilalim ng dokumento ay halatang palsipikado, isang perpektong panggagaya sa kanyang sulat kamay. Naramdaman ni Wenslida ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Siya ang susunod na biktima. Ang bawat paghihirap, ang bawat sampal, at ang pagpilit sa kanyang manatili sa mansyon ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Siya ay isang baboy na pinapataba lamang bago ihatid sa katayan. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig niya ang tulog ng marahang pagkatok sa kanyang pinto. Mabilis niyang itinago ang notebook sa ilalim ng kanyang manipis na unan. Wenslida anak, gising ka pa ba? Ang pabulong na tinig ni Arturo ay nagmula sa labas. Binuksan ni Wenslida ang pinto. Doon, sa dilim ng gabi, ang kanyang ama ay tila isang anino ng kaligtasan. Inabot ni Arturo ang isang maliit na flashlight at isang peraso ng papel. Huwag kang matatakot, anak. Nakita ko ang mga tauhan ni Amalia na may inilagay na kung anong likido sa iyong inuming tubig kanina sa kusina. Huwag kang iinom ng kahit ano sa loob ng bahay na ito, maliban sa pagkaing ibibigay ni Aling Rosa. Babala ni Arturo. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, malayo sa mapagkunwaring pagkatao niya bilang hardinero. Tay, alam na nila ang tungkol sa notebook. Pinuntahan nila ako sa tondo, bulong ni Wenslida habang hawak ang kamay ng ama. At si Beatrice, Tay, peke ang tiyan niya. Walang anak si Gabriel sa kanya. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Arturo. Alam ko anak, kaya nga tayo naririto. Ang katarungan ay parang isang tahimik na ilog. Mukhang kalmado sa ibabaw, pero may malakas na agos sa ilalim na gigiba sa kanilang pundasyon. Manatili kang matatag. Sa susunod na linggo, sa gaganaping charity ball, doon natin tatapusin ang lahat. Pero tay, 10 milyong piso ang nakataya sa buhay ko. Hindi sila titigil hanggat hindi ako nawawala. Kaba ni Wenslida. Hinawakan ni Arturo ang mukha ng anak. Hindi ka mawawala dahil ang katarungan ay may mukha, Wenslida. At ang mukhang iyon ay ang katotohanang bitbit mo. Umalis si Arturo ng walang ingay. Tila ba naglaho sa hangin? Naiwan si Wenslida na nakatingin sa baso ng tubig sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Kinuha niya ang baso, itinapon ang tubig sa bintana, at pinanood kung paano nito binasa ang tuyong lupa sa labas. Kinabukasan, ang mansyon ay puno ng abala para sa paghahanda sa malaking piging. Si Doña Amalia ay maringang na naglalakad sa hallway, nag-uutos sa mga katulong ng may kasamang hiyaw at mura. Nang makita niya si Wenslida, huminto ang matanda at tinitigan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Bakit buhay ka pa rin?
Ang tanong ni Amalia ay direkta at puno ng pagtataka. Na tila ba isang pagkakamali ang makitang nakatayo si Wensleda? I mean, bakit tila wala kang pakiramdam? Hindi ba masama ang timpla ng sikmura mo? Maayos po ang pakiramdam ko, ma. Salamat po sa pag-aalala. Sagot ni Wensleda. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Mabuti naman. Nisi ni Amalia habang hinahaplos ang kanyang mga perlas. Dahil gusto kong nasa pinakamabuting kalagayan ka sa gabi ng charity ball, gusto kong makita ng lahat kung gaano kakabait na manugang bago ka magpahinga ng tuluyan. Pag-alis ni Amalia, nakita ni Wensleda si Beatrice sa kabilang dulo ng pasilyo. Hawak nito ang kanyang tiyan at naglalakad ng dahan-dahan. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Wensleda ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata ng karibal. Alam ni Wensleda, ang kontrata ng kamatayan ay nakahanda na. Ngunit ang hindi alam ni Amalia, ang bawat hakbang niya ay nakatala na sa notebook na magiging mitya ng kanyang pagbagisak. Magnanakaw ka na nga, pumatay ka pa ng asawa. Wala ka talagang hiya, Wensleda. Hindi ko akalain na sa ilalim ng maamong mukha mo ay nagtatago ang isang halimaw na walang kabusugan sa pera. Ang bulyaw ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa malawak na salas. Tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat ng mga kasambahay na nakayuko at natatakot. Nakatayo si Wensleda sa gitna. Ang kanyang mga kamay ay marumi pa mula sa paglilinis ng marusing na garahe, isang utos na ibinigay sa kanya kaninang madaling araw sa ilalim ng matinding ulan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagod at sa lason na pilit na inilulusot sa kanyang sistema. Nakatitig siya sa isang mamahaling kwintas na brilyante na hawak ni Amalia. Ang alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, tila ba nanunuya sa kanyang kahirapan? Hindi ko po ninakaw yan, ma. Kahit kailan ay hindi ko nagawang humawak ng bagay na hindi sa akin. Mahinang wika ni Wensleda. Ang kanyang boses ay halos mapatid dahil sa tuyang lalamunan. Liar! Sigaw ni Beatrice habang pababa ng hagdan, hawak-hawak ang kanyang peking tiyan. Nakita-kita kanina na pumasok sa silid ni Tita Amalia habang wala ang mga gwardiya. Akala ko ay maglilinis ka lang. Yun pala ay itatago mo na ang kwintas na ito sa ilalim ng iyong unan. Dinala ng mga gwardiya si Wensleda sa kanyang maliit na silid. Sa isang marahas na pagkilos, binaliktad nila ang kanyang manipis na kama. Ang tunog ng pagkapunit ng tela ay tila pagpunit din sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Mula sa loob ng kanyang unan, nahulog ang isang maliit na kahon ng alahas. Naramdaman ni Wensleda ang pag-ikot ng paligid. Isang bitag. Alam niyang itinanim ito roon habang pinagtatrabaho siya sa labas. Tumingin siya sa bintana at doon, sa gitna ng ulan, nakita niya ang kanyang amang Arturo. Ang kanyang ama ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Tila ba nagpapadala ng mensahe ng katatagan? Isang bahagyang tango mula kay Arturo ang nagbigay sa kanya ng lakas na huwag sumuko. Ngayong nahanap na ang ebidensya, anong masasabi mo? Nisi ni Amalia. Dapat sana ay itatawag ko na ito sa mga pulis. Pero dahil mabait ako, bibigyan kita ng pagkakataon. Pirmahan mo ang huling dokumentong ito, ang pag-amin na ikaw ang may kasalanan sa lahat ng utang ng kumpanya at hindi ko ipapakulong ang ama mo. Gusto niyo po ako maging biktima ng sarili ninyong dumi. Sagot ni Wensleda. Ang kanyang tinig ay biglang maging malamig at matalim. Inangat niya ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Gusto niyo akong mawala bago ang charity ball dahil alam ninyong hawak ko ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Gabriel. Isang nakakabing katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Doña Amalia ay nawala ng kulay. Tila ba isang multo ang bumisita sa kanya sa gitna ng liwanag. Ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling singsing ay bahagyang nanginginig. Anong pinagsasabi mo? Nauutal na tanong ng matanda. Alam ko ang tungkol sa lason, ma. Alam ko ang tungkol sa insurance policy na nagkakahalaga ng 10 milyong piso para sa buhay ko.
Pagpapatuloy ni Wenslida, bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa dibdib ni Amalia. Akala niyo ba ay bulag ako? Akala niyo ba ay mananatili akong biktima sa bahay na ito? Mabilis na lumapit si Beatrice at sinampal si Wenslida ng napakalakas. Ang tunog ng palad na tumama sa pisingi ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Nababaliw ka na dahil sa gutom. Napalingon si Wenslida kay Beatrice. Ang kanyang labi ay may kaanting dugo, ngunit ang kanyang ngiti ay tila isang sumpa. At ikaw, Beatrice, huwag kang masyadong kampante sa anak mo. Dahil ang una na nakatali sa tiyan mo ay hindi kailanman iiyak kapag isinilang mo na ito. Napabitaw si Beatrice sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, tila ba nakakita ng isang dambuhalang lalamon sa kanya? Ang lahat ng mga kasambahay ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon na sa tiyan ng babaeng itinuturing nilang bagong reyna. Guwardiya! Ilabas ang babae niyan, ilak siya sa bodega sa likod. Huwag niyo siyang bibigyan ng pagkain o tubig hanggat hindi siya pumipirma. Hiyaw ni Doña Amalia. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at takot. Habang kinakaladkad si Wenslida palabas, ang bawat hakbang niya sa sahig ay tila isang martsa patungo sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi siya lumaban. Hinayaan niyang itulak siya sa madilim at maruming bodega. Ang tunog ng mabigat na bakal na pinto na nagsara at ang pag-ikot ng susi ay tila huling hininga ng kanyang pagiging alipin. Sa loob ng bodega, sa gitna ng amoy ng luma at alikabok, naupo si Wenslida sa isang sulok. Ramdam niya ang notebook ni Gabriel na nakatago pa rin sa kanyang korset. Ang matigas na kanto nito ay tila nagpapaalala sa kanya na malapit na ang hustisya. Gabriel, kaunting tiis na lang, bulong niya sa dilim. Narinig niya ang marahang paghukay sa ilalim ng pinto ng bodega. Isang maliit na butas ang unti-unting lumalaki sa ilalim ng semento. Doon, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa kabilang panig. Anak, nandito ako! Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang katarungan ay hindi natutulog, lalo na kung ang hukom mismo ang naghahanap nito. Iyon ang boses ni Arturo. Ang boses na nagbigay kay Wenslida ng katiyakan na sa kabila ng dilim ng bodegang ito, ang susunod na liwanag na makikita niya ay ang liwanag ng kanyang tagumpay. Ang dilim ay hindi na isang kaaway para kay Wenslida. Ito ay naging isang silungan kung saan ang kanyang mga luha ay malayang pwedeng dumaloy ng walang mapanghusgang mata. Sa loob ng malamig na bodegang, amoy kalawang at lumang kahoy, nakasandal siya sa mga tumpok ng sako, dinarama ang bawat pintig ng sakit sa kanyang pisingi at siko. Ngunit, sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat, may isang uri ng kapayapaan na unti-unting nanunumbalik sa kanyang puso. Ang kapayapaan ng isang taong wala nang balak pang itago ang katotohanan. Narinig niya ang marahang kaluskos mula sa ilalim ng pintuan. Ang liwanag mula sa flashlight ng kanyang ama ay muling sumilip sa maliit na butas sa ilalim ng simento. Anak, uminom ka muna. Maingat kong kinuha ito mula sa labas ng mansyon. Ang bulong ni Arturo ay tila isang himig ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Isang maliit na bote ng tubig at isang pirasong tinapay ang dahan-dahang naisingit sa siwang ng pinto. Mabilis itong kinuha ni Wenslida. Ang bawat tegok ng tubig ay tila nagbabalik ng buhay sa kanyang nangihinang katawan. Tay, paano po kayo? Baka makita kayo ng mga gwardiya ni Doña Amalia. Huwag mo akong alalahanin, Wenslida. Ang mga kasamahan ko sa korte ay nakahanda na. Ang kailangan mo lang gawin ay manatiling matatag sa gabi ng charity ball. Huwag kang pipirma sa kahit anong ibibigay nila. Hayaan mong isipin nila na kontrolado ka pa rin nila, payo ni Arturo. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng takot. Tila ba ang bawat salita niya ay isang hatol na hindi na mababago. Salamat, Tay. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Hikpi ni Wenslida. Kailanman ay hindi kita isusuko, anak. Dahil ikaw ang ebidensya ng aking buhay. Sagot ng ama, bago muling naglaho ang anino nito sa dilim. Ilang oras ang lumipas. Ang katahimikan ng bodega ay binuwag ng malakas na tunog ng pag-ikot ng susi sa labas.
Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag na nakakasilaw. Doon, sa pintuan, nakatayo si Beatrice. Wala itong kasamang gwardiya, at ang kanyang muka ay hindi nakakikitaan ng pagiging reyena. Ang kanyang mga mata ay ligalig, tila ba isang hayop na nasusukol sa kanto. Lumapit si Beatrice kay Wenslida at mabilis na isinara ang pinto sa likuran niya. Humakbang siya ng dahan-dahan. Ang bawat tunog ng kanyang sapato sa semento ay tila ba nagpapahiwatig ng kanyang kaba. Magkakano? Sabihin mo sa akin, Wenslida. Magkano ang kailangan mo para manahimik tungkol sa tiyan ko? Ang tanong ni Beatrice ay puno ng desperasyon. May pera ako. Pwede kitang bigyan ng sapat na halaga para makapagsimula kayo ng ama mo sa ibang bansa? Basta, wag mo lang sasabihin kay Tita Amalia ang nakita mo. Tumingin si Wenslida kay Beatrice na may halong awa. Akala mo ba ay lahat ng bagay ay may presyo, Beatrice? Akala mo ba ay mababayaran ng pera ang lahat ng sampal at pang-iinsultong ginawa niyo sa akin at sa tatay ko? Gusto mo ba ng katarungan? Walang katarungan para sa mga tulad mo mahirap. Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kapag nalaman ni Amalia na niloloko ko siya, papatayin niya ako at sisiguraduhin kong isasama kita sa hukay ko. Huli na, Beatrice. Ang kasinungalingan ay parang anay. Unti-unti na nitong kinakain ang pundasyon ng mansyong ito. Kalmadong sagot ni Wenslida habang tumatayo at pinapagpagan ang kanyang maruming damit. Bago pa makasagot si Beatrice, muling bumukas ang pinto. Si Doña Amalia naman ang pumasok, maringal sa kanyang suot na mamahaling gown para sa charity ball na gaganapin sa loob ng ilang oras. Tiningnan niya ang dalawang babae ng may mapanuring mata. Beatrice, anong ginagawa mo rito? Sinabi ko sa'yo na huwag kang madidikit sa basurang ito. Bulyaw ni Amalia. Tita, sinisigurado ko lang po na hindi siya tatakas. Palusot ni Beatrice habang mabilis na lumalayo kay Wenslida. Lumapit si Amalia kay Wenslida. Hinawakan nito ang baba ng dalaga at pilit na iniharap sa kanya. Ngayong gabi, Wenslida, lalabas ka sa bodegang ito. Isusuot mo ang damit na inihanda ko. Tatayo ka sa harap ng mga bisita at aaminin mo na ikaw ang nagnakaw ng kwintas ko dahil sa pagkagahaman mo sa pera. Gagawin mo yon para malinis ang pangalan ng mga Valderrama bago ka namin tuluyang palayasin. Paano kung ayaw ko? Hamon ni Wenslida. Numiti si Amalia, isang niting tila galing sa impyerno. Kung ayaw mo, ang ama mo ay hindi na aabutan ng bukas. May mga tauhan na ako sa labas na naghihintay lang ng utos ko para tapusin ang buhay ng matandang hardiniero na yon. Naramdaman ni Wenslida ang panlalamig ng kanyang puso. Ngunit sa likod ng kanyang isip, naalala niya ang mga salita ng kanyang ama. Hayaan mong isipin nila na kontrolado ka pa rin nila. Sige ma, gagawin ko ang gusto nyo. Pero siguraduhin nyo na walang mangyayaring masama sa tatay ko. Wika ni Wenslida. Ang kanyang boses ay tila sumusuko na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatago sa ilalim ng pilik mata. Mabuting bata, tapik ni Amalia sa pisingin ni Wenslida. Mag-ayos ka na. Ayokong magmukha kang pulubi sa harap ng aking mga bisita. Pagkatapos ng gabing ito, ang lahat ng dumi ng pamilyang ito ay ililibing nating kasama mo. Lumabas ang dalawang babae. Iniwan ang pinto ng bodega na nakabukas. Tumayo si Wenslida sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tila isang naglalagablab na sulo. Hindi ito ang kanyang katapusan. Ito ang simula ng kanyang pagbangon mula sa abo ng kanyang mga paghihirap. Huminga siya ng malalim, hinawakan ang notebook sa loob ng kanyang damit at humakbang palabas patungo sa liwanag ng mansyon. Ang liwanag na sa loob ng ilang oras ay magiging saksi sa pagguho ng kaharian ng mga Valderrama. Ang salamin sa silid ni Wenslida ay tila isang malupit na saksi sa kanyang pagbabago. Isang mamahaling gown na kulay pilak ang nakabalot sa kanyang katawan. Ang mga kristal nito ay kumikinang sa bawat galaw niya. Tila ba sadyang ginawa upang bulagin ang sinumang tumingin sa kanya? Ngunit sa ilalim ng tilang seda at mga palamuti, ramdam ni Wenslida ang bigat ng kanyang mga pasa at ang hapdi ng kanyang mga sugat na tila nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Pumasok si Doña Amalia. Suot ang isang itim na gown na tila ba siya ang reyna ng kadiliman?
May hawak siyang isang set ng kwintas na perlas. Ang bawat butil ay kasing lamig ng kanyang puso. Ipinatong niya ito sa leeg ni Wenslida at sa pamamagitan ng salamin, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumingin ka sa iyong sarili, Wenslida. Hindi ba't ganito ang pinangarap mo nung nasa putikan ka pa ng tondo? Ang magmukhang prinsesa. Ang tinig ni Amalia ay puno ng panunuya. Ngunit huwag mo kakalimutan, ang lahat ng ito ay hiram lamang. Pagkatapos ng gabing ito, babalik ka sa kung saan ka nararapat, sa ilalim ng aking mga paa. Handa na po ako, ma, maikling sagot ni Wenslida. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, tila isang robot na sumusunod sa bawat utos. Isang bahagi ng kanyang isip ay nakatuon sa notebook na maingat niyang itinago sa ilalim ng isa pang layer ng kanyang damit. Malapit sa kanyang ita kung saan hindi ito mapapansin. Mabuti naman. Dahil kung magkakamali ka, kung magtatangka kang magsalita nang wala sa script na ibinigay ko, hinding-hindi mo na makikitang muli ang liwanag ng araw. At ang ama mo, sisiguraduhin kong sa sementeryo ang tuloy niya bago matapos ang piging na ito. Banta ni Amalia habang mahigpit na hinihigpitan ang lock ng kwintas. Tila pa sinasakalya ang dalaga. Samantala, sa kabilang silid, si Beatrice ay balisa. Paulit-ulit niyang inaayos ang kanyang duster na may padding sa tiyan. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Binubura ang makapal na makeup na inilagay ng kanyang stylist. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang titig ni Wenslida sa bodega. Ang titig ng isang taong alam ang kanyang pinakamaitim na lihim. Beatrice, ano ba? Kanina ka pa pabalik-balik dyan. Mag-ayos ka na. Darating na ang mga pinaka-importanting bisita natin. Bulyaw ni Amalia pagpasok sa silid. Tita, natatakot po ako. Paano kung mahalata nila? Paano kung gumawa ng eksena ang babaeng yan sa harap ng mga kaibigan nyo? Nanginginig na tanong ni Beatrice. Huwag kang hangal. Hawak ko ang buhay ng ama niya. Hindi siya maglalakas loob na suwayan ako. At ikaw, ayusin mo ang pag-arte mo. Kapag nakuha na natin ang donasyon mula sa mga Valderrama Foundation, aalis na tayo sa bansang ito at iiwan nating lahat ang duming ito. Sagot ni Amalia habang pilit na pinapakalma ang kanyang sariling nerbiyos. Nagsimulang dagsain ang mansyon ng mga mamahaling sasakyan. Ang tunog ng mga pag-uusap at mahinang musika ng violin ay pumuno sa malawak na garden at ballroom. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak. Ngunit para kay Wenslida, ang amoy nito ay tila amoy ng patay, isang paalala ng libing ni Gabriel na tila ba nangyari lamang kahapon. Habang naglalakad si Wenslida pababa ng malaking hagdan, nakita niya ang kanyang ama. Si Arturo ay nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng uniporme ng mga waiter sa halip na bilang hardinero. Nagtama ang kadilang paningin sa loob ng isang saglit. Isang marahang haplos ni Arturo sa kanyang dibdib. Ang senyas na handa na ang lahat. Ngunit bago pa man makahakbang pababa si Wenslida, isang gwardiya ang humarang sa kanya. Ma'am, pinatatawag po kayo ni Doña Amalia sa library. May kailangang pirmahan bago magsimula ang programa. Naramdaman ni Wenslida ang panganib. Ang library ay malayo sa karamihan ng mga bisita. Pagpasok niya, nakita niya ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanya, nakasuot ng itim na suit at may dalang isang syringe. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Wenslida habang pilit na umaatras. Lumabas si Amalia mula sa anino ng mga istante ng libro. Pasensya na anak, ngunit naisip ko mas magiging kapanipaniwala ang iyong pag-amin kung ikaw ay tila wala sa sarili. Isang maliit na dosis lang para manatili kang sunod-sunuran. Ayokong magkaroon ng anumang aberya. Hindi! Bitawan niyo ako! Sigaw ni Wenslida, ngunit mabilis siyang hinawakan ng gwardiya. Ang tunog ng pakikipagbuno ay nilunod ng malakas na tugtog ng orkestra sa labas. Habang papalapit ang syringe sa kanyang braso, ang pinto ng library ay biglang bumukas ng may lakas. Ang lahat ay napatigil. Doon, sa may pintuan, ay hindi ang kanyang ama, kundi isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga dokumentong legal. Doña Amalia Valderrama, kami ay mula sa National Bureau of Investigation. Meron kaming warrant para sa paghahanap sa silid na ito.
Wika ng lalaking nasa unahan. Ang mukha ni Amalia ay naging kasing puti ng papel. Ngunit ang mas ikinagulat ni Wenslida ay ang lalaking naglalakad mula sa likuran ng mga awtoridad. Hindi na ito ang matandang hardinerong nakayuko. Ito ay si Judge Arturo, ang kanyang amang Arturo, nakasuot ng kanyang kagalang-galang na robe ng hustisya. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa kapangyarihan ng katarungan. Ang piging na ito ay tapos na, Amalia. Ngayon, ang tunay na paghuhukom ang magsisimula. Ang tinig ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila ba isang hatol na galing sa langit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ni Amalia ang syringe at itinutok ito sa leeg ni Wenslida bilang hostage. "Huwag kayong lalapit! Isang galaw niyo lang! Itutusok ko ito sa kanya! Arturo, akala mo ba ay natalo mo na ako?" Napatigil ang lahat. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila naging yelo. Ang katarungan ay malapit na, ngunit ang buhay ni Wenslida ay nakabitin sa isang manipis na hibla ng desperasyon ng isang baliw na ina. "Bitiwan mo ang anak ko, Amalia. Tapos na ang iyong paghahari-harian sa mansyong ito." Ang tinig ni Judge Arturo ay gumaralgal sa buong silid-aklatan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa naglalagablab na puot ng isang magulang na sapat na para tupukin ang bawat kasinungalingang itinayo ng mga Valderrama. Ang kanyang mga mata, na dati ay nakatitig sa lupa bilang isang hamak na hardinero, ngayon ay tila mga mata ng isang agilang handang sumakmal ng biktima. Ang robe ng hukom na kanyang suot ay nagbibigay ng bigat sa hangin, isang paalala na ang batas ay narito na upang maningil. Ngunit si Doña Amalia ay hindi basta-basta susuko. Ang kanyang pagkakahawak sa syringe ay mas lalong humigpit. Ang dulo ng karayom ay bahagyang bumaon sa maputing balat ng leeg ni Wenslida. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang ayos na buhok ay bahagya ng nagulo, tila isang renang nawawala na sa katinuan. "Isang hakbang pa, Arturo, isang hakbang pa, at sisiguraduhin kong sasama ang anak mo sa libingan ni Gabriel," hiyaw ni Amalia. Ang kanyang tinig ay mataas at nanginginig. "Akala mo ba ay matatakot mo ako sa dula-dulaan mong ito? Valderrama ako. Hawak ko ang hustisya sa bansang ito." "Wala kang hawak kundi ang sarili mong kamatayan, Amalia." Kalmadong sagot ni Arturo, habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay upang pigilan ang mga NBI agents. "Alam namin ang lahat. Ang palsipikadong insurance, ang paglalason mo kay Gabriel, at ang tangkamong pagpatay kay Wenslida ngayong gabi. Hawak namin ang notebook ng anak mo. Ang bawat pahina nito ay hatol na kamatayan para sa iyo." Naramdaman ni Wenslida ang pang-ininig ng kamay ni Amalia. Ang matanda ay unti-unti nang kinakain ng sariling takot. Sa kabila ng pang-anib, inangat ni Wenslida ang kanyang mukha. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng tapang. "Ma, hindi lang ang notebook ang meron kami," bulong ni Wenslida. "Alam ko rin ang tungkol kay Beatrice. Alam kong walang apo na magpapatuloy ng pangalan niyo. Ang lahat ng ito ay isang malaking palabas na ikaw din ang biktima." Anong sinasabi mo?" Nauutal na tanong ni Amalia. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng library ay muling bumukas. Pumasok si Beatrice, pilit na humihingal at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Wala na ang kanyang padding sa tiyan. Ang kanyang duster ay luy-luy na sa kanyang payat na pangangatawan. Pagkakita niya sa mga awtoridad, bigla siyang napaluhod sa sahig. "Tita Amalia, patawarin niyo po ako! Hindi ko na kaya!" hikbi ni Beatrice. Pinilit nila ako magsalita. Sinabi ko na ang lahat. Sinabi ko na ang tungkol sa peking pagbubuntis ko at ang plano natin nakawin ang pera ni Wenslida." Ang pagtataksil ni Beatrice ay tila huling pako sa kabaong ni Amalia. Sandaling natulala ang matanda. Ang kanyang depensa ay gumuho sa isang kisap mata. Ang kanyang kamay na may hawak na syringe ay bahagyang bumaba. Hindi pinalampas ni Wenslida ang pagkakataon. Gamit ang kanyang siko, malakas niyang tinamaan ang sikmura ni Amalia at mabilis na kumawala mula sa pagkakasakal nito. Sa isang mabilis na pagkilos ng mga NBI agents, dinamba nila ang matanda at agad na pinuwasan ang syringe mula sa kamay nito.
Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga braso ni Amalia ay tila pinakamatamis na musika sa pandinig ni Wenslida. Bitiwan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Bulyaw ni Amalia habang pilit na nagpupumiglas. Ngunit ang kanyang lakas ay wala na. Siya ay isa na lamang matandang babaeng puno ng dumi sa gitna ng kanyang sariling palasyo. Mabilis na napatakbo si Arturo patungo sa kanyang anak. Niyakap niya si Wenslida ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa balikat ng dalaga. Ligtas ka na, anak. Patawarin mo ako kung pinatagal ko ang lahat ng ito. Salamat, Tay. Salamat dahil hindi niyo ako iniwan. Bulong ni Wenslida habang nakasandal sa dibdib ng ama. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Inayos ni Arturo ang kanyang robe at tumingin sa pintuan ng ballroom kung saan maririnig pa rin ang masayang tugtugan. Hindi alam ng mga bisita ang madugong katotohanang nagaganap sa kabilang silid. Ngayon, Wenslida. Wika ni Arturo ng may seryoso muka. Oras na para harapin ang piging na ito. Hindi bilang biktima, kundi bilang saksi ng katarungan. Gusto kong makita ng buong mundo kung sino ang tunay na halimaw sa likod ng mga perlas na iyon. Lumabas silang mag-ama mula sa library, kasunod ang mga pulis na kinakaladkad si Amalia at Beatrice. Habang naglalakad sila sa pasilyo, ang bawat hakbang ni Wenslida ay puno ng bagong lakas. Ang gown na kulay pilak na suot niya ay hindi na simbolo ng kanyang pagkaalipin, kundi ang kanyang baluti sa darating na paghuhukom. Pagbukas ng malaking pinto ng ballroom, ang lahat ng bisita ay napatigil sa pagsasayaw. Ang musika ay biglang namatay, pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa grupo. Ang biyudang itinuring nilang basura, ang matandang hardinerong layon, ay isa ng makapangyarihang hukom. At ang reyna ng mansyon na ngayon ay nakaposas. Dito, sa gitna ng piging ng mga makasalanan, ang katotohanan ay handa ng sumabog. Ang malawak na ballroom, na kanina lamang ay puno ng tawanan at tunog ng mga kristal na baso, ay binalot ng isang nakakanghilong katahimikan. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay tila naging mga saksi sa isang tagpong hindi kailanman inakala ng mga naroroon. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Wenslida. Ang kanyang gown na kulay pilak ay nagliliwanag sa ilalim ng mga bumbilya, habang sa kanyang tabi ay ang kanyang ama, si Judge Arturo, na ang presensya ay tila isang pader ng katarungan na hindi matitinag. Sa kabilang panig, kinakaladkad ng mga awtoridad si Doña Amalia. Ang kanyang mga alahas ay tila nawala ng kinang, habang ang mga posas sa kanyang mga kamay ay lumilika ng mahinang tunog ng bakal sa bawat paggalaw niya. Kasunod niya si Beatrice, na nakayuko at hindi matitigan ang mga taong kanina lamang ay kinakausap niya ng may tumay katarayan. Mga kaibigan, mga panauhin, ang tinig ni Judge Arturo ay umalingaw-naw sa bawat sulok ng mansyon. Hindi niya kailangan ng mikropono. Ang awtoridad sa kanyang boses ay sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Ang piging na ito ay tinawag ninyong Ansang Tianglai, ngunit ang tanging bagay na ilalantad natin ngayong gabi ay ang kadilimang nagkukubli sa likod ng pangalang Valderrama. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa karamihan. Tila isang hangin na nagdadala ng balita ng iskandalo. Humakbang si Wenslida sa harap. Hawak ang asul na notebook na naging tanging sandata niya sa gitna ng bigmaan. Ang babaeng itinuring ninyong haligi ng lipunan. Simula ni Wenslida. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Ay ang parehong babaeng pumatay sa sarili niyang anak para sa pera. Ang asawa ko, si Gabriel, ay hindi namatay sa isang aksidente. Siya ay dahan-dahang nilason ng sarili niyang ina. Isang sabay-sabay na singhap ng gulat ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga matatandang donya ay napatakip ng kanilang mga bibig, habang ang mga negosyante ay nagpalitan ng mga nag-aalinlangang tingin. Sinungaling! Huwag niyo siyang pakinggan! Isang hamak na katulong lang ang babaeng yan! Hiyaw ni Amalia, ngunit ang kanyang boses ay tila isang desperadong huni ng ibong malapit ng malunod. Ang katotohanan ay hindi nasusukat sa antas ng buhay, Amalia. Tugon ni Judge Arturo, habang inilalabas ang mga dokumentong legal mula sa kanyang daladalang folder. Hawak namin ang mga testimonya ng inyong doktor, ang mga palsipikadong insurance policies
at ang ebidensya ng tangkamong pagpatay sa iyong manugang ngayong gabi. Ang katarungang matagal mong nilaro ay tapos na. Tumingin si Wenslida kay Beatrice, na ngayon ay nanginginig sa isang sulok. At ikaw, Beatrice, ang anak na sinasabi mong daladala mo, ang tagapagmanang gagamitin niyo para sa inyong kasakiman, nasaan na siya? Bakit tila naglaho ang iyong tiyan kasabay ng iyong danggal? Napatingin ang lahat sa payat na pangangatawan ni Beatrice. Ang kahihiyan ay tila isang malakas na sampal na tumama sa kanyang muka. Wala siyang masabi. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na pag-amin ng kanyang kasalanan. Isang matandang babae mula sa mga bisita, na kilalang kaibigan ni Amalia, ang lumapit at tinitigan ang nakaposang donya ng may pandidiri. Hindi ko akalain, Amalia. Nasa likod ng mga perlas na ibinibida mo ay may kamay na may bahid ng dugo ng sarili mong laman at dugo. Dahan-dahang kinakaladkad ang dalawang babae palabas ng ballroom. Habang dumadaan sila sa harap ni Wenslida, huminto si Amalia sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng put, ngunit may kasama na itong luha ng pagkatalo. Akala mo ba ay nanalo ka na, Wenslida? Kahit mabulok ako sa kulungan, mananatili kang isang basura mula sa tondo. Bulong ni Amalia ng may pait. Tumingin ng diretso si Wenslida sa mga mata ng matanda. Isang mahinahon at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maaaring galing ako sa tondo, ma, pero ang dumi ng tondo ay nalilinis ng tubig. Ang dumi ng puso nyo? Yan ang hindi kailanman mabubura, kahit ng lahat ng ginto sa mundo. Pag-alis ng mga pulis kasama ang mga salarin, ang lahat ng tao sa ballroom ay tila naging mga estatwa. Ang marangyang piging ay naging isang eksena ng paghuhukom. Lumingon si Wenslida sa kanyang ama. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Arturo na humawak sa kanyang palad. Tapos na, anak. Ang katarungan ay naibigay na kay Gabriel, bulong ni Arturo. Tumingin si Wenslida sa dambuhalang larawan ni Gabriel na nakasabit sa dulo ng bulwagan. Sa kanyang isip, tila nakita niya ang asawa na nakangiti, sa wakas ay malaya na mula sa anino ng kanyang ina. Isang huling luha ang pumatak sa pisngi ni Wenslida. Isang luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Sa gitna ng mansyong dati ay kulungan niya. Si Wenslida ay nakatayo ng marangal. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng napatunayan na ang katotohanan ay mas maningning pa kaysa sa anumang brilyante. Lumipas ang 1 taon mula nang magiba ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyon ng mga Valderrama. Ang dating dambuhalang bahay na naging kulungan ni Wenslida ay naging isang institusyon na ngayon para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Isang paraan upang ang bawat sulok na dating amoy lason ay mapalitan ng halimuyak ng pag-asa. Sa isang maliit at tahimik na bahay sa labas ng syudad, nakaupo si Wenslida sa beranda habang pinapanood ang paglubog ng araw. Wala na ang mamahaling gown na kulay pilak. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting duster na gawa sa cotton. Tila ba sumasalamin sa kalinisan ng kanyang bagong simula? Ang hangin ay humahalik sa kanyang pisngi, nagdadala ng amoy ng mga bulaklak na jasmine na itinanim nila ng kanyang ama. Lumabas si Judge Arturo mula sa loob ng bahay. May dalang 2 baso ng sariwang juice. Wala na rin ang kanyang robe ng hukom. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at short. Ang kanyang muka ay mas bata tignan dahil sa kapayapa ang hindi niya naramdaman nung siya ay nagtatago pa bilang hardinero. Tay, luto na po ang paborito ninyong sinigang? Nakangiting wika ni Wenslida habang inaalalayan ng ama sa pag-upo. Salamat, anak. Napakaganda ng hapon na ito, hindi ba? Parang kailan lang ay binibilang natin ang bawat patak ng ulan sa bodega. Sagot ni Arturo habang nakatingin sa malawak na hardin. Oo nga po, tay. Minsan hindi ako makapaniwala na tapos na ang lahat. Buntong hininga ni Wenslida. Nabalita nila kamakailan na si Doña Amalia ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan, kung saan ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaala ng kanyang mga krimen. Nawala ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan. Ang dating reyna ng lipunan ay isa na lamang bilanggo na kinakalimutan na ng mundong dati niyang pinaghaharian.
Si Beatrice naman ay nasa isang rehabilitasyon, pilit na binubuo ang sariling pagkatao matapos ang matinding kahihiyang idinulot ng kanyang mga maling desisyon. Tay, tinanong ako ni Aling Rosa kanina noong bumisita siya. Kung napatawad ko na raw ba si Amalia? Mahinang sabi ni Wenslida. Tumingin si Arturo sa anak ng may malalim na pangunawa. At ano ang isinagot mo? Sabi ko po, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Para sa akin ito, Tay. Pinatawad ko na siya hindi dahil tama ang ginawa niya, kundi dahil ayaw ko nang magbitbit ng lason sa puso ko. Gusto kong alalahanin si Gabriel nang walang halong galit kay Amalia. Gusto kong maging malaya ng tuluyan. Hinawakan ni Arturo ang kamay ng anak. Yan ang tunay na katarungan, Wensleda. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa nagkasala, kundi ang pagpapalaya sa biktima mula sa sakit ng nakaraan. Tumayo si Wenslida at lumakad patungo sa isang maliit na altar sa loob ng bahay. Doon, nakalagay ang locket na nabawi nila mula sa mga tauhan ni Amalia, kasama ang isang masayang larawan nila ni Gabriel sa tondo. Nagtirik siya ng kandila at tahimik na nagdasal. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang mainit na yakap. Isang yakap na hindi nakikita, ngunit ramdam ng kanyang kaluluwa. Alam niya sa wakas, ang kanyang asawa ay payapa na rin. Ang kwento ni Wenslida ay hindi lamang kwento ng paghihigante. Ito ay kwento ng pagtitiis na nauwi sa pagtatagumpay ng katotohanan. Sa mundong, madalas ay pinaghaharian ng pera at kapangyarihan, ang isang pusong tapat at marangal ay mananatiling pinakaminingning na hiyas. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng araw sa abot tanaw, isang bagong kabanata ang nagsisimula para kay Wenslida. Isang kabanata kung saan ang bawat bukas ay hindi na binalot ng takot, kundi ng pag-asa at tunay na pagmamahal. Tapos na ang gabi. Ang bukang liwayway ay narito na, at sa wakas, si Wenslida ay malaya na.